Binabalaan namin. Pumunta kayo sa pwesto nyo, wag dito. Yan. Gusto namin maging mapayapa. At gusto namin ipaabot sa gobyerno na wag silang manggulo. Yan. Malinaw yan, mga kasamang pulis. Pag hindi nyo ginawa, wala kaming kasalanan. Kayo ng gulo, hindi kami. Kalabangan. Ang bihira. Ang klase, oo. Ano? Alis! Alis! Oh. Yan ang dapat. May permit eh. Pag siyalis kayo dyan, wala kayong puwang dyan. Oh. Hindi ho magkanda o gaga itong si Auntie Claire sa kakadepensa dito kay Marcos Jr. Madam, overtime na ho kayo niyan. Huwag nyo na hong iuwi sa bahay ang trabaho. Di pa ho ba sapat sa inyo pagtatrabaho sa Malacanang? Pati ba naman hanggang sa bahay nyo talagang todo depensa kayo dito kay Marcos Jr. At dito rin ho sa video na to pag-usapan ho natin ang naging interview nitong si Senator Rodante Marcoleta dito kay RDR Talks. Pero bago yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Updates, ang like at ang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Pakibalita ho muna tayo sa pinaka-latest na kaganapan dyan sa ginaganap na napakalaking rally ng mga kababayan nating membro ng INC. At marami pa hong iba't ibang mga grupo ang dumalo dyan sa rally na yan. Dito sa video na to makikita ho natin na talagang pinagtabo yan ho yung mga pulis na nanggugulo sa mga kababayan nating naglalabas ng saloobin ngayong mga panahon na to. Panoorin ho natin mga kababayan. Binabalaan namin. Pumunta kayo sa pwesto nyo, wag dito. Yan. Gusto namin maging mapayapa. At gusto namin ipaabot sa gobyerno na wag silang manggulo. Yan. Malinaw yan, mga kasamang pulis. Pag hindi nyo ginawa, wala kaming kasalanan. Kayo ng gulo, hindi kami. Kalabangan. Ang bihira. Yan ho talaga mga pulis na yan, magugulo yung mga yan eh. Pero alam naman ho natin na pag-utusan lang yung mga yan. Pero kung silang masusunod, malamang sa malamang, nakasibilyan ho yung mga yan at kasama dyan sa rally na yan. Yan naniniwala ho tayo dyan mga kababayan. Ngayon yung ilabas ang angas nyo kayo mga pulis kayo, mga walang niya kayo. Mga kapulisan, mapayapa ito. Nagpaalam kami sa gobyerno, may permit kami. Nakipag-ito kami. Huwag kami ang titigan to. Umalis na kasi kayo. Anak ng tokwa, may permit, may coordination. Tapos anong ginagawa niyo dyan? Ginugulo niyo eh. Grabe naman tong si Butod. Matindi ho siya kung mapraning ha. Ang klase, oo. Ano? Alis! Alis! Oh. Yan ang dapat. May permit eh. Pag siyalis kayo dyan, wala kayong puwang dyan. Oh. Doon kayo sa Mindiola. Doon kayo sa likod ng mga barikada. Bantay kayo doon. Takpan nyo dyan. Pagka yung mga ralista nagpunta doon sa tabi ng barikada, nagwawala kayo. Ayun naman, sinusugod nyo mismo yung mga ralista, mga walang yatong pulis na to ha. Hayaan nyo mga kapatid na umalis silang mapayapa. Kapal na mukha. Hayaan nyo. Sa patay sigaw nyo, umalis silang mapayapa. Sumusunod lang ang mga yan sa order. Na mali. Do not follow an illegal order. Yan. Ganyan na ganyan din. Kahit na illegal, alam nilang illegal yung ginawa nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sumunod pa din. Kahit gusto ko natin silang bigyan ng katuwiran sa mga nangyayari ngayon, itong mga pulis na to. Parang nakakawalan ng gana kasi nakita natin kung gaano sila kawalang hiya. Imbis na protektahan ng sambayan ng Pilipino na pinagnakawan, pinoprotektahan ho nila yung asawa ni Marcos Jr., yung si Butod, si Kokak. Kalahati ho ng nangyayaring problema ngayon sa ating bansa, sa maniwala ho kayo siya hindi, bago matulog ang mag-asawa na yan, pinag-uusapan ho nila yan, pinagplanuhan ho nila yan. Huwag ho kayong maniwalang si Marcos Jr. lang nakaisip niyan. Kaya kung meron ho tayong sisisihin sa mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa, yung mag-asawa na yan, perwisyo sa sambayan ng Pilipino, yung dalawa na yan.
Mga walang yan. Alis! Alis! Ayan, alis! Umayos kayo dyan. Gagawa nyo dyan. Ayun, ang lawak ng, venue. Ba't nandiyan kayo? Sabi nyo pagbabato ka na. May dala-dala pa kayong mga armas. Alis kayo dyan! Gagawa nyo dyan. Nasa ano pa kayo? Nasa, ang tawag dito? Nasa backstage pa talaga kayo. Ano, ini-intimidate nyo yung mga magsasalita dyan? Ano, tatakutin nyo yung mga bisita? Mga walang yan kayo, ha? Alis kayo dyan. Wala kayong puwang dyan. Mga pulis, wala kayong puwang sa ginaganap na rally na yan. Ang trabaho nyo, pagka nagkagulo, merong nagsabunutan, merong nag-away, doon kayo papasok sa eksena. Pero kung walang kaguluhan, huwag kayong extra dyan. Mga walang nga kayo. Kapal ng pagmumukha nyo. Imbis niya pinoprotektahan nyo sa bayan ng Pilipino, pinagkakabala nyo kung paano maprotektahan si Marcos Jr. Ito tayo kay Auntie Claire. Remind natin ang mga kabalbalan nitong ali na to. Gusto ko harapan Senator Rodante Marcoleta, ex-Auntie Claire, di ba? Mamaya ng kay Sedante, dito muna tayo. Siyalansanin muna natin tong ali na to. Game? Ayon sa Pangulo, he won't dignify Saldico's allegations. Dignify na naman. Ganyan yan, Auntie Claire. Overtime ka na yan. Anak ng tao ka, sa Malacanang, nagsasalita ka. Pag uwi sa bahay, nagsasalita ka. Natakot ka ba, madam? Nagpapanik ka ba? Anak ng tao ka, sa dami mong kawalang yang ginawa sa nakalipas na ilang taon. Maraming multong hahabol sa'yo, madam. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Hindi mga ghost project, ha? Maraming multo ang hahabol sa'yo. Yung vlogging karil mo, wasak na rin sigurado. Anak ng tao ka, ang mga nanonood sa'yo, alam mo, mga trolls yan na Malacanang. Walang organic na viewer na pupunta sa channel mo para, tingnan ko nga kung ano sasabihin ni Auntie Claire. Anak ng tao ka, puro ka walang yan mga sinasabi mo Ika nga, doon pa lang sa sinabi mo, alam na namin na puro ka sinungalingan, lalabas ang bunganga mo. Wala na, hindi na paglilingkod sa bahay ng ginagawa mo, Brad. Madam, ang ginagawa mo na ipaglilingkod kay Marcos Jr. Sa bagay, hinar ka nga Yan nga trabaho mo, kaya nga hanggang sa bahay nyo, pag uwi mo, yan pa rin ginagawa mo. Ano ang grabada? Hindi ko kaya yan. Ganyan. Yung tipong wala ka ng prinsipyo, kung ano na lang iutos sa'yo, yun na lang gagawin mo. Hindi pwede mo sa atin yun. Hindi pwede yun. Ang mga binitawan ni Saldico ay isang kasinungalingan. Propaganda. Mas lumalaki ang kasalanan ni Saldico sa bayan. Yeah. Napakaliwanag ng mga pag-amin niya. Umamin si Saldico sa ginawa niyang mga insertions para sa budget 2025. Yeah. Hindi na niya maitatanggi na siya ang taksil sa bayan na naglalagay ng mga insertions para nakawin lamang. At ang mga... Anong ginawa ni Marcos Jr.? Kung linagay ni Saldico yung mga insertion, anong ginawa ng amo mong sinto-sinto? Di ba pinarmahan niya budget? Ba't pinirmahan niya? Kung palang siningit yon nang walang sapat na kadahilanan, binasa nga niya yung 4,000 pages ng GAA, di ba? Sige nga, Auntie Claire. Kung malaki kasalanan ni Saldico dahil siningit niya, bakit pinirmahan ng amo mong sinto-sinto? Ang insertions na ito na nagpabago sa National Expenditure Program o NEP 2025 ang siyang ikinagalit ng Pangulo. At nagsabi pa siya na hindi niya makilala ang NEP 2025 na gawa ng ehekutibo. Kung hindi makilala, bakit niya pinirmahan? Madam, lagi tayong babagsak doon sa argumento na kung meron siyang nakitang problema, bakit niya pinirmahan? Diba? Ganun lang katali yun. Lahat ng argumento niyo basag. Kasi kung hindi niya makilala, anak ng toko, di ko makilala to, ibalik niya sa BICAM. I-BICAM level niya yan. Meron pa naman isang linggo, tapusin niyo yan. Anak ng toko, ayusin yan. Tanggalin niyo yung mga unprogrammed appropriation yan. Ayoko na magbito-bito. Pag magbibito ako, bibito ko buong budget. Mga inayupa kayo, mga magnanakaw kayo, mga ko. Meron mo ba kayo narinig noon? Imbis na gawin niya yung mga sinabi ko natin na yon, pinirmahan pa rin ho niya. Nagbito siya ng ilang mga unprogrammed appropriation, mga ilang item dyan sa budget. Diba?
pinirmahan pa rin ho niya. Anong ginawa nitong si Ungab at nitong si Rodriguez? Nagpunta sa Korte Suprema. Hoy, Korte Suprema, walang nga kayo. Tapos na, naubos ng pondo, hindi pa tayo nag-oral argument. Ay, sa bagay, no? Pati yata Korte Suprema ngayon, nai-influensyahan na ng Malacanang. Pambira. Anong masasabi kaya ng Korte Suprema? Ang ating mga maestrado dyan habang nagsasalita si Zaldico. Ngayon pag-usapan ho natin sa comment section. Naniniwala pa ho ba kayo na independente pa rin ang ating hudikatura ngayong mga panahon na to? I-comment nyo ho sa baba. Na pinasa noon sa Kongreso. Kaya nag-veto ang Pangulo ng line items sa 2025 budget ng halagang 194 billion pesos. Sumobra kasi yung pondo. Yung hindi naman kailangan finito. Kasi pinag-usapan 100 billion lang eh. Sumobra sa 100 billion. Sumobra sa singitan ang nangyari. Ang pinag-usapan 100 billion, hindi 200 plus billion. Kaya binito yon. Kung hindi niya binito yon, anak ng tokwa, ngayon wala na tayong pinag-uusapan. Anticipated din mo niya na baka umabot dito sa punto na to. Ika nga calculated risk ang ginawa nila. Pero kahit gaano calculated risk ang ginawa nila, darating tayo doon sa punto na ika nga babagyo, ma-emphasize ang pagnanakaw na nangyayari sa administrasyon na to. At higit sa lahat, pinirmahan ni Marcos Jr. yung budget na yan. Bito kita dyan eh. Kaya't ang sinasabing pag-insert ng 100 billion pesos ay taliwas sa sinasabi ni Zaldico. Bakit mag-uuto si Secretary Mina ng DBM na mag-insert na 100 billion pesos na proyekto kung tatanggalin at i-veto ang mga proyektong ito? Mas malaki pa ang pinatanggal ng Pangulo na halagang 194 mahigit 200 billion ho ang program appropriation na nasa 2025 budget. Ang binito ho ni Marcos Jr., yung kalahati noon. Meron pa rin hong natirang 1 bilyon. Iba pa ho kasi yung mga nasa line item eh. Yung mga nasa line item, yung mga project na yun, nanakawan din ho nila yun. Hindi lang ho yung saan program appropriation. Misleading na naman to sinasabi na to ni Auntie Claire. Hindi porket, nabigyan ng budget itong particular na pondo na to, ay proyekto na to, nasa NEP yan. Hindi ho ibig sabihin, hindi na ho nila pagnanakawan yun. Hindi lang ho manggagaling doon sa 100 billion ang pagnanakaw na mangyayari dito sa budget na to. Pati doon sa line item, meron hong 25% doon ang mga proponent at yung mga nag-utos sa mga proponent na mag-insert sa budget o depensahan niya ang budget na yan ng particular na ehensya na yan o programa na yan. Ganun ho yung mga kababayan. Automatic 25% ho yan. Doon sa isiningit, doon sa 100 billion, yung mga usapan ho yun, doon sa mga nasa line item na nadepensahan sa committee level na pwedeng baguhin yan sa BICAM o i-retain na lang yung mga proyekto na yan o hindi papakialaman ng pondo, papakialaman nila yung Department of Education, kung saan na siya, yung pagtatapyasan nila ng pondo. Yung mga napalusot na nila dyan sa DPWH na mga proyekto dyan sa committee level, hahayaan na ho nila yun kasi automatic, pera na ho yun. Ngayon, mag-iisip pa sila kung paano mag-i-insert pagdating ng BICAM level. Ganun ho yun. Wag ho kayo magpaloko kay Auntie Claire. Hindi porket sinabi niya na binito yung ganito, binito yung ganyan. Doon pa lang ho, sa NEP pa lang ho, planado na kung ano yung mga nanakawin nila. Yung 100 million, malamang sa malamang, yun ang gagamitin nila, ginamit nila nung panahon ng kampanya at pagpapatapon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Auntie Claire, huwag mo kami lokohin dito. Anak ng toko, papunta ka pa lang, huwag ka nang babalik, walang yaka. Billion pesos kaysa sinasabing pinapa-insert na 100 billion pesos. Sa pinakita niya mga maleta ay mas lalong nalubog sa kumunoy ng kasinungalingan si Zaldico. Marcos resign. Anak ng toko, presidente ka. Ganito kabantot na skandalo ang kinasasangkutan mo. Marcos resign. Mag-resign ng amo mo, madam. At ikaw, pag nag-resign ang amo mo, ihanda mo na pasaporte mo. Dapat nasa lookout bulletin na itong walang yang to eh. Pansinin ang mga pinost na pictures. May petsa January 2024. Marami mo kasing pinakalat na kabalbalan nito eh. Kaya kailangan niya sagutin pagkatapos ng administrasyon na to. May 2024, June 2024, August 2024, at October 2024.
Samantalang ang binabanggit ni Saldico ng mga insertions ay para sa Budget 2025 dahil nag-usap daw sila ni Secretary Mina noong 2024 noong mag-umpisa ang BICAM process. Pero nag-open ang BICAM noong November 2024. November 2024. Kaya paano ma-deliver di umano ng kanyang mga tao ang mga maleta noong January, May, June, August at October 2024 kung hindi pa man nagsisimula ang BICAM conference para sa Budget 2025? Saan niya kinuha ang pera noong mga buwan ng taong 2024 kung sa Budget 2025 manggagaling ang di Teka lang. Madam, yun ang testamento na hindi lang sa Budget 2025 nangyari ang kabuktutan na nadidiscover natin ngayon. Since 2023, uso na yung mga mabibigat na maleta. Wag mo kaming ururin dito. Yung mga larawan na merong 2024, merong 2023. Mga kababayan, sa manwala ho kayo sa hindi, 3 taon na ho tayong inuogag ng administrasyon ni Marcos Jr. mga deliveries. At mga maleta lamang ang pinakitang ito. Nasaan yung mga sinasabi niyang pera? Huwag mo kaming idadaan sa mga teknikalidad mo na yan. Hindi uubra yan. Nasaan yung mga flood control ang tanong? Nasaan yung mga puprotekta dapat doon sa mga kababayan nating taga Cebu? Nasaan yung mga flood control, pumping station, yung mga maayos, gumaganang flood control na pumuprotekta dapat sa Metro Manila pagka mayroong dumarating na bagyo? Nasaan? Wala. O baka nasa loob ng maleta. Anak ng tokwa, merong maleta, merong nawawalang pera, merong nawawalang flood control, merong nalubugan, merong namatayan, merong nasiraan ng gamit. Ngayon tatanungin mo kami, anong laman ng mga maleta? Walang yaka. Saan napunta ang pera? Diba? Ano lang yan, kumbaga, yun yung pinaka-logical conclusion na pagka maraming problema sa issue ng flood control. Napakatindi ng skandalo dyan sa DPWH. Tapos sinabi ni Orly Gutesa na nagdi-deliver sila ng pera. Pera ho! Sinabi ni Gutesa. Napakita dyan sa mga hearing na yung lamesang pera na nasa lamesa ng DPWH na sinasabing porsyento ng mga proponent. Ngayon, sinabi noong appropriation chairperson na itong mga maleta na to, itong mga dinideliver namin papunta sa mga amo namin, dun sa mga nagpa-insert. Ngayon tatanungin mo kami, puro maleta lang yun, walang laman na pera. Sira ulo ka ba? Pambira ko talaga tong si Auntie Claire. Out of this world. Paano seryosohin si Saldico? Unang video ko pinapagana mo makina ko, walang nga Auntie Claire. Gusto ko maging kalmado ako ngayon dahil ngayon kakalinggo ngayon Tapos rally pa ng mga kababayan nating INC So talaga, kahapon pa tong video na to, di ko pa malaman. Sabi ko, gagawin ko ba to? Auntie Claire to Nag-press con na to sa Malacanang, tapos magbibideo pa siya pag uwi niya sa bahay. Anak ng tokwa, OT ka na madam. Ibang klase naman yan. Huwag mong iuwi sa bahay ang trabaho. Saldico, sa panawagan niya, wala ka ng family time mo. Hindi ka ba naaawa sa mga anak? May anak ka ba? napaimbestigahan ang mga pangalang nabanggit niya. Kung ngayon pa lang sa video niya ay kitang-kita na ang mga gawa-gawang kwento. Sa ating pagsusuri, dapat lamang maimbestigahan si Saldico para malaman nating lahat kung saan nanggagaling ang kanyang kasinungalingan. Sa sinabi niyang wala siyang kinupit na halaga, kahit na nasa kamay niya. Kung talaga sinungaling si Saldico, bakit kailangan mo bang gumawa ng video sa bahay mo? Ang problema, maraming naniniwala ngayong mga panahon na to kay Saldico kaysa sa'yo. Sa totoo lang ha. Mga kababayan, sino mas pinaniniwalaan nyo? Si Saldico o itong si Auntie Claire? Comment nyo sa baba. Yan. Yan ang problema mo dito, Auntie Claire. Mas marami pang naniniwala kay Saldico kaysa sa'yo ngayong mga panahon. Ang pag-i-insert ng mga proyekto sa Budget 2025. Yan. Patunayan niya ito, lalo pat nagsusumigaw ang mga yaman niya. Ayan, nagsusumigaw daw ho yung mga yaman itong si Saldico. Aabot tayo dyan. Nasa katawan na tayo ng ahas eh. Nasa katawan na papunta na tayo sa ulo. Pagkatigpas natin dun sa ulo ng ahas na magnanakaw, anak ng toko, maglilipasag hoy itong ano na to, parang hito na binudburan ng asin. Parang bulate na pagka pinutulo natin ang ulo nitong ahas na to, yung asin, linagay natin sa mga bulate, parang ganun ho.
ang mangyayari sa katawan ng ano na to, ng ahas na to. Ngayon nakaatang pa lang yung tabak sa ulo nitong ahas na to eh. Pagka kinalabit huy ng sambay ng Pilipino, nako, itong mga galamay, wala palang galamay, itong buntot niya na to, nako, mag-aano yan, parang, ika nga eh, yung isda na hindi nyo kasi alam yun eh. Isda yun, lalagay mo sa mainit na ano, tapos tatakpan mo na lang ng ganyan, magwawala. Ganon ang mangyayari dito sa mga tauhan niya na to. Darating tayo dyan. Ha? Sa ayot sa gusto nyo, madam, pinapatagal nyo lang. Parang ano lang yan, ito, ganito. Parang Blue Ribbon Committee lang yan. Tinanggal nyo si Rodante Marcoleta, pero parehas pa rin ang lumabas na resulta. Hindi ko kasi maitatago ang katotohanan, lalo na pagkasambay ng Pilipino na naghahanap nito. Oh, naupo si Ping, nag-resign si Ping, naupo ulit si Ping, ano naging resulta? Umakyat din kay Saldico at kay Martin Romualdez. At dito sa pag-akyat na to, na hindi na mapipigilan, papunta kay Martin Romualdez at kay Saldico, pupunta tayo sa Malacanang. Ngayon pagkayang Malacanang, hindi na nila kayang isalba. Pero si Martin Romualdez, sasalba nila. Nasa isang grupo sila. Talagang dito sa grupo na to, walang laglagan for life, ikaka. Pero pagka hindi na nila kayang isalba to, nasa bangin na silang tatlo, Martin Romualdez, Marcos Jr. at Lisa Araneta Marcos. Sa tingin nyo dito sa mag-asawa na to, sinong ilalaglag nila? Itutulak ko nila sa bangin yan si Martin Romualdez. Mga bangag yan eh. Wala naman sa tamang katinuan yan. Ngayon, pagka itong dalawang mag-asawa na to, nasukol na sila, alam nyo sinong ilalaglag ni Lisa Araneta Marcos? Mismong asawa niya. Mga wasted na huyang mga yan, sa totoo lang. Maglalaglagan huyang mga yan. Samanwala ho kayo siya hindi. Dadating ho tayo doon. Parang yung pagpapalit lang ng Blue Ribbon Committee Chairperson yan. Iniisip nila na mababago nila raratibo from Martin Romualdez Saldico papunta sa mga senador. Nagkakamali kayo dyan. Ikaw Soto, walang niya ka, binaboy mo ang Senado. Binaboy mo ang institusyon na ika nga kung tawagin last bastion of democracy. Anak ng tokwa. Last diversion of democracy pa lang nangyari. Ito, dito tayo, Senator Rodante Marcoleta. Game! Doon sa statutory 60% debt to GDP rate. Pinorwan ko lang doon sa intro para rekta tayo kay Senator. So ngayon ay napakahalaga ng ating episode dahil alam naman natin lahat ang nangyayari sa estado ng ating bansa. Talaga namang nakakasuka na. Kumusta na ba tong si Senator Rodante Marcoleta? Paano muna natin? Kumusta na Sen? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan ngayong mga panahon na to. Sampu ng iyong pamilya. At talagang hindi nakatanggap-tanggap ang mga korupsyon na nangyayari. Lalong-lalo na sa issue ng flood control. Ilang trilyon pa ba ang uubusin nitong mga korap na politiko para magkaroon sila ng kabusugan? Kaya naman ngayon, i-interviewin natin ang senator ng masang Pilipino at sa palagay ko, senador ng bayan ngayon. Walang iba, si Senator Rodante Marcoleta. Senator, may mangyayari ba sa ginagawang investigasyon ngayon ng ICI? Mahirap sagutin ang tanong mo, RDR, kasi ang gusto kasi ng tao at yan naman ay nararamdaman nating lahat. Sana ito'y isa publiko sapagkat alam natin na sangkot kasi ang mamamayan sa pinag-uusapan nating issue. Yung kanilang pera na kinulimbat, taxpayers' money ito. Kaya naiintindihan ko ang kanilang agitation. Yan ang hangarin nila kahit papano ay ma-please natin sila. Bagamat hindi yun ang buong kaganapan. Hinihintay naman nila talaga na merong mananagot dito sa kawalang hiyaang nangyari. Nandun na ho tayo sa may mananagot. Kaso nga lang, kagaya ho ng mga sumikat yung statement na butete at sapsap lang ang mahuhuli. Kung puro sapsap at mga butete lang ang pakukulong ninyo, walang mangyayari. Sa palagay nyo ho ba, ang direksyon ng ICI ngayon ay talagang mapapanagot nila yung mga pinakamalalaking isda? Paano nga natin malalaman yun? Maski sa amin, hindi namin alam kung ano yung kanilang pamamaraan na gagawin. Sana man lang sa kanilang pagiging independent commission, yung kapangyarihan na nakikita kong gagawin nila ay dapat sana ay seryosong gagawin nila. Kaya lang, pag tiningnan mo yung kanilang kapangyarihan na naibigay sa kanila, dependent din sila sa maraming opisina at ahensya ng ating pamahalaan. Kaya nga kung minsan, medyo nag-aalangan ako, paano ka ako naging independent kung sila pala ay pwedeng magtanong, kumuha, magpatulong sa House of Representatives, sa Senado, sa Sandigan Bayan, mga korte, at iba't iba pang mga opisina ng ating pamahalaan. Paano mangyayari ka ako ito? Dapat ipakita mo yung pagiging independent para sa ganung paniwalaan ng tao na may pinatutunguhan
katunguhan ng ginagawa mo. Lalong-lalo na, kailangan nilang ipaliwanag. Kasi yung ICI, creation ito ng Executive Department. Paano ngayon na kasama sa mga iniimbestiga, mga opisyales at kawani ng DPWH, mga tauhan ng Executive Department? Paano ngayon yan? How independent can they be? Yun ang tanong. Pagkatapos, yun nga ang hangarin ng mga tao na sana'y masubaybayan nila, nakikita nila, yung kaganapang nangyayari sa araw-araw, kung araw-araw man yung kanilang pagdinig, hindi nangyayari. Parang walang ngipin. So, hindi masaya ang tao sa kanyang kabuuan. Kung kayo po ang nagpatuloy ng Blue Ribbon, saan ho sana patungo ang investigasyon ngayon? Alam mo naman, hindi ko ikinaila na siyempre ang tutumbukin talaga ng investigasyon kung sino talaga ang pinakaugat ng mga pangyayari. Sino yung may utak lahat at nagawa nga itong malawakan at malyang pagpapatupad ng flood control projects. Sa 3 pagdinig na pinangunahan ko at maging do sa huling 3 pagdinig na pinangunahan ng aking kapalit, alam mo may idea na ako Kasi mula sa 3 hanggang sa 3 pangyayari, 6 na pagdinig lahat ito, bagamat magkaiba yung approach. Kung tatanungin mo ako, natukoy ko na kung ano ang sistema. Gaano kabulok ang sistema. Kaya nga, kung ako'y pagagawain mo ng report ngayon, kahit na hindi na ituloy ang Blue Ribbon Committee, para sa akin tapos na Kasi natukoy ko na yung sistema na bulok, kaya nangyayari ito. Natukoy ko na rin kung ano-anong mga batas ang hindi sinusunod at anong klaseng batas naman ang dapat na pangsusog sa mga ito para sa ganon ay maiwasan muli ang ganitong klaseng mga kawalang hiyaan, pandarambong at pagnanakaw sa kabambayan. Kahit ano pang gawin nila na investigasyon, hindi na maiaalis at hindi na pwedeng mag-iba yung resulta na alam kong doon dapat napunta ang mga pangyayari. Kahit na halimbawa, mag-iba sila ng direksyon, makakakuha ng ibang detalye, ngunit hindi sapat ang mga detalye nito para burahin yung mga factual na pangyayari o impormasyon na na-establish na sa mga nakaraang mga investigasyon. Kaya kung gagawa ako ng report ngayon, para sa akin, halos tapos na. Ang gagawin na lang, mayroon pang investigasyon, kaya nga ako natatawa, ano kaya ang gagawin ng susunod pang mag-iimbestiga? Kasi meron ako nababalitaan na, kasi hindi lang balita, nakikita ko yung direksyon at pamamaraang ginagawa doon sa mga naunang ginamit na witnesses. Gawin nating halimbawa, si Orly Gutesa. Si Orly Gutesa, para sa akin, ang pinakamabisa, pinaka-credible na testigo na aming nakuha para magpahayag sa harap ng Blue Ribbon Committee. Siya lamang ang nakapagbigay ng pahayag at koneksyon sa pagitan ni Saldico at ni former Speaker Martin Romualdez. Wala nang iba. Para sa akin, he is the most credible sapagkat Orly Gutesa has nothing to gain. Orly Gutesa has everything to lose. Nasa panganib ang kanyang buhay, pati pamilya niya ay nalagay sa alanganin sa kanyang pagtitestigo. At nakasaad sa kanyang testimonya, ito po'y gagawin ko alang-alang sa bayan. Ngayon, may mga indication na maaaring napabaligtad si Orly Gutesa. Yung sinasabi ko sa iyo na kanina nag-uusap tayo na mula nung siya ay tumestigo hanggang sa ngayon na magbubukas na at nagbukas na nga ang legislative session, halos mahigit 1 buwan yun. Anong nangyari sa pagitan niya? Nahintong bigla sapagkat nag-resign yung kapalit ko, di umano sa mga ibang mga bagay na kanyang kinukonsider at pagkatapos napakalaking kabalbalan ho nun yung pagtitigil ng hearing sa kalagitnaan ng nakaabangan sambayanan, mayroong lumabas na Orly Gutesa, bigla kang mag-iinarte na, na ako, wala kayong tiwala sa akin, resign na ako. Maya-maya, meron namang acting chairperson, merong vice chairperson. Kailan tayo mag-hearing? Budget pa, ganito, budget. Balita ho namin, sir, babalik na kayo. Babalik na ako. Kailangan mo na akong ganito sa floor, ganito, ganyan. Anak ng toko, di mag-acting chairperson ka, tapos mag-hearing tayo, walang yaka. Pinatagal lang ho talaga. Tinitimpla. Hindi matatapos to, sinasabi ko sa inyo. Kayo sa Malacanang, kayong mga aso ni Marcos Jr. dyan sa Senado, sinasabi ko sa inyo, hindi matatapos to. Hindi huhu pa ang galit ng sambayan ng Pilipino.
ano lang kayo, stay put lang kayo dyan. Aabutan din namin kayo, mga walang iya kayo. Tapos ibinigay uli sa kanya. Ngayon, pag-isipan natin yon. Ano kaya yung nangyari doon sa mga panahon na yon? Nung wala si Gutesa, sabi nila nawawala. Siguro hindi nawawala. Maring nagtago yung tao sapagkat inusig siya. Isipin mo, sinasabi ko, siyang pinakamabuti, siyang pinaka-credible na witness. Imbes na bigyan mo siya ng suporta. Yung tao hindi na nangangailangan ng protection eh. Siya mismong umayaw na eh. Huwag na po kanya, hindi ko na po abalahin ang ating mga kasamahan. Ayoko na po sa Witness Protection Program. Ayoko na rin po, mawalang galang na po sa Senate Protective Custody para hindi na po ako makabala. Kaya ko naman pong protection ng aking sarili. Bakit ngayon ay maaaring sabihin nating nagtago o itinatago? Sapagkat meron silang gustong gawin sa kanya. Inusig siya sa magitan nung di umano ay peking pagnunotaryo. O tanong natin sa sarili natin, sa mga karaniwang mamamayang Pilipino na pupunta sa notaryo, meron bang nagtatanong isa man sa kanila, babalikan niya yung, bago po ako umalis dito sa inyong opisina, pwede ko bang talagang masiguro, kayo po ba talagang pumirma nito? Pwede po pumirma kayo uli dito? Para malaman ko kayo nga po yung pumirma. Pwede ko ba kayo litratuhin? Walang ganun. Pumunta ka sa isang pinakamalapit na City Hall na dikit-dikit ang notaryo na naging cottage industry na sa ating bansa ito. Ibibigay mo lang ang dokumento mo. Ilang minuto at magbayad ka ng kung magkano sisingilin sa'yo, tapos na. Saan kukuha ng notarial stamp si Gutesa? Saan kukuha ng dry seal? Yun lamang lugar na i-stamp mo dun sa papel. Manila. Mag-iimbento mo ba? Pupunta mo ba sa Sagba gawa ng stamp para gawin lahat yun? Ano ang gain ni Gutesa? Kikita ba siya doon? Hindi. Kaya niya lang pinanotaryo sapagkat yun ang instruction ko sa kanya. Dahil hindi ko siya kilala eh. I wanted to satisfy myself na itong taong ito ay talagang buang loob niya at totoo lahat ang sinasabi niya. Yun lang naman ang akin. Sa unang pagkakataong makita ko siya, yun lamang ang nakita kong paraan. Para sa ganun, magkaroon ako ng additional na kumpiyansa. Maring totoo yung sinasabi niya. Pwede mo bang panotaryo? Although sa akin, alam mo, hindi na kailangan yun eh. Kasi ihaharap ko rin siya. Pero tinetesting ko lang siya para malaman ko talaga buang loob niya at lalong-lalo na totoo ang Lumaki tuloy yung issue nung ginawa talagang issue yan eh. In-SSU yan ng mainstream media eh. Yung notaryo-notaryo. Talagang lahat ng mga abogado na kakampi ng administrasyon na to eh, nagsinungaling siya dito, possible na magsisinungaling siya sa napakaraming bagay. Ganon yung ano nila eh. Yung atake nila doon sa notaryo na yun. pang kanyang sinasabi. At iniharap ko siya Na alam na dahil lumabas na sa lahat ng mainstream media, sa social media, na talagang ang pumirma, ang nag-approve ng budget, si Saldico at saka si Martin Romualdez. Eh bakit ba hindi na lang diretsuhin na yun na talaga dapat ang ipatawag, yun na kagad ang imbestigahan? Bakit? Ang dami pang mga klase ng mga legal maneuvers na ginagawa nila dyan. Kaya nga, yung pagkaka-approve ng budget ng 2025, ibang issue pa yun. Yung binudget tungkol sa flood control, ang issue ngayon sapagkat hindi naman napunta talaga sa mga tunay na proyekto na magpoprotekta sa mga komunidad at sa ating mga mamamayan. Gaya ng nangyaring nakita ninyo, maging malawak ang epekto ng pagbaha. 3 days ago, nasa Cebu ako. Grabe. Makikita mo ang kalunos-lunos na kalagayan ng mamamayan. Ito ngayon ang kanilang kinasasamahan ng loob. So kung babalikan natin, interesado ba sila na usigin talaga, hanapin, tuntunin kung sino talagang may kasalanan? Bakit mo inuusig ang tanging witness, ang tanging testigo na kumonekta sa former Speaker Martin Romualdez? Kumbaga yun na yung final blow eh, na naghahanap ng link para ma-connecta. Yun na yun eh. Siya lamang. Ngayon, sisirain, pilit na sisirain, pilit na i-discredit ngayon yun. Sapagkat alam nila, siya lamang ang tumukoy kung saan napunta ang mga pera. Mula sa maraming mga kamay hanggang sa kahuli-hulian sa magitan ng maleta na dinadala sa kanyang bahay. Pinatunayan yun ng Gutesa. Kaya nga, dito ngayon nakatuon ang paningin ng mamamayan. Yung kredibilidad, yung integridad, sabi nga ng mga tao, ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee will rise and fall on Gutesa. Kahit ano pang gawin nilang pag-iimbestiga, kahit magpaikot-ikot tayo, lalong-lalo na kung halimbawa nasabi nila na pumaligtad si Gutesa, nakamatsyag ang taong bayan, RDI. Pero grabe ho yung mali-maleta eh, na pera na idinideliver niya eh. Pinameasure ko pa nga sa kanya.
Tinatansya ko kung gaano kabigat. Pinagtataka ko, yung ganong karaming pera, saan mo gagamitin yun? Marami silang paggagamitan. Sapat marami silang iniisip sa mga susunod na mga panahon. Yun ang kanilang sinasabi. At lahat ng mga yan, gagamitin nila yung pera. Sana man lang gagamitin nila yung pera. Sarili nilang pera. Hindi yung pera ng bayan. Hindi mula sa buwis ng mga tao. Ang pinakamasakit dito nung ako pa ay chairman ng Blue Ribbon. Di ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Sa dami ng mga nag-text sa akin at nakita nila na sa laula yung pera nila. Sabi niya, Senator, pwede bang ngayon naman kami naman ang ipagtanggol mo? Nakita na namin na nasa laula, kinurakot, dinambong. Pwede ba kanya next year, huwag muna kami magbayad? Oo, kami mga negosyante, baka pwede kami tax exempted Tinanong ka. ko mismo sapagkat nandun yung BIR. O total, nanakawin lang din naman pala eh. Sabi ko sa BIR Commissioner, na nandun siya, Mr. BIR Commissioner, would you help me find an answer, please? Hindi na nasagot. What do you think I should tell them? Can you help me provide an answer to these people? Mr. BIR, kung nandiyan ka pa po, can you help me tell them kung anong dapat kong sabihin sa kanila? Their observation is valid. Pera po nila ito eh. Ganito po ang kinapupuntahan eh. What will I tell them? Yes, ma'am. Baka gusto mo sumagot. Tama po kayo, Your Honor. Ganito kasakit ka. Ngayon, ang tanong mo kanina saan papunta, di ba? Kahit ano pang gawin nyo, yung sistema nakita na natin. Pati yung mga proponents nakita natin kung paano ginawa, kung paano gumawa ng magic. So itong investigasyon na to, niluluto na to. Hindi ko sinasabing niluluto, maring may gawin sila, maring ipihit nila o kung saan. Wala nang mangyayari. Kasi nakita na natin. At ang mga tao, hindi na bulag eh. Meron ng angking katalinuhan eh. Lalong-lalo na, interesado sila sa kaganapan nito. Sapagkat sangkot ang kabangbayan na sila mismo ang nagtipon. Nang dahil dito sa issue na to, Sen, in the Philippine history, ngayon lang talaga bumagsak ang halaga ng piso dahil nawala na ng tiwala ang ibang bansa sa atin. Ngayon lang din nangyari na pinakabagsak ang ekonomiya natin. Hindi lang yung perang ninakaw nila, yung naging impact nito sa ordinaryong mga tao. Siyempre, pagka tumaas ang dollar to peso ratio, lahat ng bilihin damay. Pati petrolyo damay, lahat damay. Nagkakahirap-hirap na ang mga Pilipino dahil dyan sa pagnanakaw na yan. At gising na ang mga Pilipino. Gising na gising. Sawang-sawa na sa ganyang klase ng sistema. Bakit ba ayaw nilang isyuhan na ng warrant of arrest yan, ipahuli na, ipadakip na yan, ipakulong na, tsaka imbestigahan? Di ba? Napakagandang tanong yan, Ardia. Kasi yung mga ordinaryong nagnakaw ng saging, nagnakaw ng mangga sa mga probinsya, nagnakaw ng alaga nilang mga hayop, agad-agad napapakulong. Tapos tsaka iniimbestigahan. Baka po pwedeng makulong na muna, tsaka natin ituloy investigasyon. Total, may probable cause. O, paano kang makakapag-issue ng warrant of arrest kung wala naman silang demanda o asunto na ipinail? Bakit hindi idemanda? O, ba't nga ayaw nilang magdemanda? Asan yung mga ididemanda? Yung tatlong pangalan lang na sinabi ni Gutesa sa kanyang sworn statement. Yung nagdala ng pera sa bahay ni Saldico, isang congressman, incumbent. Binilang nila yung maleta na dinala, 46 suitcases. Ang isang suitcase, magkano Ang isang naman? suitcase na naglalaman ng 48 million. Dinala sa bahay ni Saldico dyan sa Valle Verde 6 yata. Mula sa Valle Verde, dadalhin sa isang bahay niya dyan sa may BGC. At kanila raw iakyat yung 46. Yung araw na yon, kaya yun ang una niyang ipinasyang ihayag kasi yun ang nakita niyang pinakamarami dahil December daw yon. Siguro nga dahil December maraming gastusin kaya napakarami ng maleta. So Kakapal na mula po mukha. sa 46, 35 ang binaba, 11 ang naiwan doon sa bahay ni Saldico, yung 35 dinala sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez. Bakit yung dalawang tao pa na binanggit niya na yung nagbibigay yun, naipasa ko na lahat ang dapat kong i-file na panukalang batas. Ngayon pag-uusapan pa lang, napakatagal ng pag-usad kung paano ang lahat ng mga ito ay magkakaroon ng katuparan. May pag-asa pa ba ang Pilipinas sa panahon na to? May pag-asa ang ating bansa. Kung ang lahat ng bulok na sistema na to ay kailangan nating ma-address sa lalong madaling panahon. Papanagutin ang lahat na may kinalaman sa pangyayaring ito. Doon lamang manunumbalik ang pag-asa ng mamamayan, ang Yan, estabilidad, totoo yan, ang totoo kapayapaan sa ating bansa. Sa galit ng mga Pilipino ngayon sa nangyayari sa ating bansa,
Galit na, Sen. Kahit saan ka magpunta, hirap na ang buhay nila, lalo pang humirap. Yung lugmok ka na, lalo ka pang ibinaon. Lalo ka pang dinikdik. Tapos ang ibibigay sa'yo, ayuda. Ang ibibigay sa'yo, band-aid solution. Yun nga. Ang pinakamasakit yan ay yung inaasahan ng taong bayan na may mapapanagot dito sa mangyari. Kaya nakatuon ang kanilang lahat ng paningin. Kung ang Blue Ribbon Committee, ganon ang kanilang gagawin. Kapag hindi ganon ang Wala daw probative value si Nande. Sabi nung pumalit sa'yo, hindi natin malaman kung ano mga plano niya sa buhay. Wala daw probative value. nangyari, masisipayo ang tao. Ano ba naman ang napakalaking diferensya kung i-air ang investigasyon ng ICI? Yan ang hinihiling ng tao na isa publiko na yan para makita yung transparency. Hindi lamang dapat i-air, dapat tingnan nilang mabuti kung sino yung kanilang gustong imbestigahan. Pagkatapos na nag-submit ng affidavit si former Speaker Martin Romualdez, hindi man lang inihayag sa mga tao ano ang nilalaman ng kanyang affidavit. Hindi ba interesado ang tao na malaman ano sinabi niya? Hindi ba't karapatan ng tao na dapat malaman? Tama na. Sapagkat sinasabi natin, sangkot sila rito. Pera nila ang pinag-uusapan. Hindi pera ng mga nagnakaw. Hindi pera ng mga nangulimbat. Pera ng mga tao sa pamagitan ng kanilang sama-samang buwis ang pinag-uusapan dito. Dugo, pawis ang kanilang puhunan dito. Ngayon, ang mga nadidiin, yung mga kontraktor na mga negosyante, kung tutuusin mo, nawalan sila ng option Mawawalan sila ng hanap buhay kung hindi sila lalaro dito sa mga politikong mga mapagsamantala na to. Bakit sila yung napag-iinitan at sila lang yung dinidiinan ngayon? Hindi yung mga politikong talagang nakinabang dyan, Sen. Kagaya ng sinabi mo, napakasangkapan din sila. Kumita din sila. Lalo na yung mga congressman na kontraktor pa. Doon lamang sa pagiging congressman mo, kontraktor ka pa May conflict of interest na yun Ngayon, kung sila ay kumita sa paraan naman na talagang yung collusion, kung paano nila sinalaula ang budget para yung pagkukunan nila ay mapupunta sa kanilang sariling pakinabang, hindi sa pakinabang ng mga taong dapat maproteksyonan natin dahil baha ang pinag-uusapan Isipin mo lang yung pagkakagawa pala. Hindi pwedeng magkaroon ng ghost projects kung sinunod lang nila yung tuntunin na kanilang ipinamamarali. Una, meron sila sinasabing mga geotag, real-time monitoring, meron silang tinatawag na PCMA, MYPS, Survey 123, hindi sasablay kung ginagampanan ang tungkulin. Isama mo pa yung tinatawag na QAU. Ito yung Quality Assurance Unit na ang sentro nito yung pinaka-central office ng DPWH at meron ang mga provincial o regional directors, meron din yung district engineers. Lahat sila ay talagang tutukuyin mo kung paano ginawa. Merong mga guidelines, merong mga parameters para ma-check mo yung kalidad ng lahat. Isama mo uli yung tinatawag na CPES. Ito yung magbibigay ng characterization, yung quality ng mga contractors. Itong tatlong mga parametrong ito hindi sasablay dapat. Kung nasunod lang sana. Kung nasunod lang, makikita at makikita mo. Hindi pwedeng hindi ka makita sa pamamaraan na inilatag mismo ng DPWH. Pero bakit naging bulag lahat sila? Yung sistema mali. Yung sistema kayang imanipula. Yung sistema kayang baliin. Sasabihin nila 70% complete sapagkat yung geotag nila, yung litrato na kinuha ng encoder, pinalitan niya ng iba. Kayang-kayang gawin yun. Ganon ang patakaran. So, yung sistema ka kung mali. Yung sistema is prone to manipulation. Sa budget, pwede nilang palakihin ayon sa kagustuhan nila. Pati yung tinatawag nilang payoff, yung porsyento, hindi nila pera ito, RDR. Ito ang masakit dito. Hindi nila pera ng taong bayan na dapat gamitin para sa sarili nilang kapakanan. Kailangan maproteksyonan sila sa panahon ng pagbaha. Ang pera nila ang gagamitin. Ngunit hindi ginawa, yung perang gagamitin, kinuha nila. Gaano kasakit para sa mamamayan ang ganitong sitwasyon. 100 Hindi pa ba tapos? higit na tao ang nasawi at namatay sa Cebu pa lang. Sana nakita mo nang pinunta ko na kahilera na patay doon sa isang gymnasium. Merong isang taon na bata. Merong 12, may 14. Napakabata nila para sapitin ng ganong klaseng kapalaran. RDR. Nang dahil sa kasakiman. Nang dahil lang sa pinag-interesan ang perang hindi kanila. Ito ang pinakamasakit. Ito hindi gawa ng isang taong Hindi na tao na to. Hindi na. Kung tao man ito, nasa niban na ang tao ito. Grabe. Pakulong nyo na. Para naman ang taong bayan kahit papaano may sense of relief.
Pahuli nyo na, pakulong nyo. Ayun ang hinihintay ng taong bayan. Kasi, alam mo naman, tinanggal nila ako eh. Ang ibig sabihin yan, baka mas may magagawa yung pumalit sa Sa akin. palagay nyo ho ba kung nagtuloy kayo, may nakulong na? Palagay ko. Sapagkat yun naman ang unang-unang sinabi ko. I will get to the bottom of this. Dahil baha ito, sabi ko ganyan. Kung kinakailangan sisiri ng baha na ito, nahuli ko lang ang pinakamalaking isda. Maring mahirapan ako, bakit hindi? Ngunit yung pananagutan, ang importante rito. Papanagutin mo. Yun lamang ang makakatahimik sa umaapoy na damdamin ng ating mamamayan. Sobrang tindi ng nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Talagang nakakahiya na tayo. Nakakaawa tayong nakakahiya. Ano ang mensahe nyo sa mga ordinaryong Pilipino na umaasa pa rin hanggang ngayon na may pag-asa pa, kaya pa yan? Kagaya nung sinabi ko nung ako ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, sa dami nga ng tinanggap ko na text messages, nagpapatulong ako sa mga resource persons. Nandoon yung secretary ng DPWH na ulit. At pagkatapos, ayusin po natin ang sistema. At kayo po ay mapagbantay na rin kayo. Bantayan natin ang ating bansa. Yun. Maraming salamat dito kay Sir RDR at dito kay Senator Rodante Marcoleta. Dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin Pilipinas.